Nagtataka ka ba kung paano ang buhay sa mundo ng bold film? Sa palabas natin ngayon, ikukuwento ko ang storya ng buhay ni Eddie Adams, na mas kilala bilang si Dirk Diggler, ang kanyang on-screen na persona. Ito ang Boogie Nights na pinalabas noong 1997. Ating alamin kung ano ang mga kaganapan sa likod ng kamera. Nagsimula ang pelikula noong 1977 sa isang delikadong seksyon ng Torrance, California. Makikita ang batang Eddie Adams, isang high school dropout na nagtatrabaho sa isang nightclub sa Reseda. Nakatira siya kasama ang kanyang mapang-abusong ina at walang malasakit na ama. Umasenso ang kanyang buhay nang makilala niya si Jack Horner, isang producer ng Bold Films. Inimbitahan siya ni Jack na mag-audition para sa kanyang mga susunod na pelikula sa pamamagitan ng pagnood sa kanya habang nakikipagtalik siya sa isang bold star ni si Roller Girl na nakuha ang kanyang pangalan para sa mga roller skate na palagi niyang isinusuot. Lalong lumala ang relasyon ni Eddie sa kanyang mga magulang at nauwi ito sa mainit na pagtatalo sa kanyang ina dahil sa kaniyang pamumuhay at kahalayan. Umalis siya ng bahay para tumira kila Jack kung saan binigyan siya ng screen name na Dirk Diggler. Ang kanyang likas na karisma, kagwapuhan at napakalaking ari ang nagtulak sa kanya sa pagiging sikat sa mundo ng mga pelikulang bold. Ang kanyang katanyagan ay nagbibigay sa kanya ng mga karangyaan na hindi pa niya naranasan noon. Isang malaking bahay na may magagandang kasangkapan, isang aparador na puno ng magagarbong damit, at isang Corvette Stingray, kotseng matagal na niyang kinahuhumalingan. Si Eddie, na ngayon ay gumagamit ng kanyang palayaw na Dirk, kasama ang isang kasamahan sa industriya ng bold, si Reed Rothschild, ay naglunsad ng sunod-sunod na mga pelikulang may temang bold o pene. Karamihan ay mga knock-off ng mga sikat na action film na nagtutulak sa kanilang mga karera sa kasikatan. Itinakda noong 70s, si Dirk at ang iba pa niyang mga kaibigan sa industriya ng bold ay namumuhay na parang rockstars na nagpapakasasa sa lahat ng kasarian, bisyo, at kung ano-ano pang karangyaan na mabibili ng pera. Noong 1980s, bisperas ng bagong taon, si Jack Horner ay nagho-host ng party sa kanyang bahay. Nahuli ng kanyang assistant director na si Bill Thompson, ang kanyang asawa, isa ring bold actress na nakikipagtalik sa ibang lalaki sa party. Sinubukan ng kanyang asawa na magdahilan ngunit pinaril pa din sila ni Bill sa galit. Sa kalaunan, ang paggamit ng pinagbabawal na gamot ay nagiging sagabal kila Dirk at Reed na nakakaapekto sa kanilang kakayahang mag-perform sa mga pelikula. Nagsisimula rin si Dirk na makaranas ng mga pagbabago sa pag-uugali, nagiging sobrang mainitin ang ulo at bayolente na nagpapahirap sa pakikipagtrabaho sa kanya. Bilang tugon, nag-recruit si Jack ng bagong leading man para sa kanyang mga pelikula, si Johnny Doe. Ikinagalit ito ni Dirk at hinarap niya si Jack, na nagresulta sa isang mapait at mainit na pagtatalo na siya namang dahilan sa pagpapatalsik kay Dirk. Sina Reed at Dirk ay nagpasya na umalis sa mundo ng bold upang ituloy ang karera sa musika bilang mga rock performer. Kasama nila ang isang boom mic operator na nagngangalang Scotty, isang hayagang bakla na may gusto kay Dirk. Habang nahihirapan sa kanilang karera sa musika, si Floyd Gondoli, isang mayamang negosyante na nagmamay-ari ng mga sinehan sa San Diego at San Francisco, ay lumapit kay Jack Horner para kumbinsihin siyang direktang kunan ng video ang kanyang mga pelikula sa format ng videotape. Sa kalaunan ay sumang-ayon si Jack na magtrabaho kasama si Gondoli. Kahit na nag-aatubili, marami sa mga pakikipagtulungan sa pagitan ni Gondoli at Jack ay nabigo na mabalik ang pera na lubhang kailangan nila sana. Ang isa sa mga proyektong ito ay nagtatapos sa trahedya na naging dahilan sa pagbaba ng karera ni Jack Horner. Dito din nagtapos ang tinatawag na Golden Age ng Bold. Ang nasabing proyekto ay kinabibilangan ni na Jack at Roller Girl na naglilibot sa isang limousine upang maghanap ng mga tao sa kalye na pwedeng kumbinsihin na makipagtalik kay Roller Girl para sa kanilang bold film. Nakasalubong nila ang dating kaklase ni Roller Girl na nagpatuloy sa pag-abuso sa kanya. Gumanti sina Jack at Roller Girl sa pamamagitan ng brutal na pag-atake sa lalaki. Malubhang nasugatan ito at iniwang sugatan sa bangketa habang sila ay tumatakas. Hindi lang sina Roller Girl at Jack ang nagkakaproblema dahil ang ibang mga miyembro ng kanilang bold film troupe
ay dumaranas din ng mga personal na problema. Si Dirk at Reed ay nalulong sa pinagbabawal na gamot na nagdulot sa pagkaubos ng kanilang pera at hindi na makabayad para sa mga demo tape para sa karera nila bilang music artists. Hindi makabalik sa normal na pamumuhay ang mag-asawang Buck Swope at Jesse St. Vincent, at isa na ding naging dahilan ay tinanggihan silang pautangin ng bangko na magbibigay daan sana sa kanya upang makapagsimula ng negosyo. Ang kapwa Bold Star na si Amber Waves ay natalo sa pakikipaglaban sa kustodiya para sa kanyang anak. Ang desisyon ng korte na hindi siya karapat-dapat na maging magulang dahil sa kanyang pakikilahok sa mga bold na pelikula. Tuluyan nang nalugmok sa kahirapan sina Dirk at Reed na nagtulak kay Dirk sa pagbubugaw ng kaniyang sarili, ngunit nauwi ito sa pagnanakaw sa kaniya ng 3 armadong salarin. Ang pagpapasya sa paglalako ng kanilang mga sarili ay masyadong naging mapanganib kaya sinubukan naman nilang magbenta ng pinagbabawal na gamot, na sinamahan ng isa pang kaibigan na si Todd ay sinubukang lokohin si Rahad Jackson, isang kilalang pusher. Tinangka nilang bentahan si Rahad ng 500 gramo ng baking soda. Nabigo ang scam at nabaril si Todd dahil dito. Si Dirk ay tumakas at muling nakipagkita kay Jack na may pagnanais na buhayin ang kanyang karera sa industriya ng bold. Nagtatapos ang pelikula sa taong 1984, kung saan nagsimulang umangat muli ang mga bagay para sa grupo ni Jack Horner. Mukhang nabuhay muli ang karera ni Dirk habang naghahanda sila ni Amber na magsimulang mag-shoot ng isa pang makabagong bold film. Please subscribe at paring ng bell icon para masubaybayan mo pa ang iba pang magagandang pelikula. Pa-comment at like na din sa ilalim. Maraming salamat sa panonood.